Eto, mga kababayan, former Senator Bong Revilla, balik kulungan. Hoy, etong si Senator, dating Senator Budots Bong Revilla Jr., mga kababayan, ay meron na pong warrant of arrest. At syempre, sa kanya pong kaso, no bail. Napakabilis naman po, mga kababayan, ng mga pangyayari. Kasi kanina lang, nabalitaan ko, ay pinaparapol. Ito January 19 morning. Mga ka-GPnatics, morning. Ayan makikita nyo yan PHT. Morning 11:56, Sandigan Bayan, raffles of blood control cases versus Revilla and others. Yang others na yan, mga kababayan, kung di ako nagkakamali, si Bryce Hernandez, RJ Dumasig, JP Mendoza, Emilita Huat, Juanito Mendoza at Cristina Pineda. Yang 6 na yan. Pero syempre, mga kababayan, dito tayo kay Bong Revilla. Okay? The malversation and graft charges against former Senator Bong Revilla Jr. over the alleged ghost flood control projects in Pandibulacan were raffled off on Monday by the Sandigan Bayan. Monday, ngayon pa lang yan, mga ka-GPnatics, kaninang umaga, ni raffle. Tapos pagdating ng hapon, fast forward, mga ka-GPnatics, yan din. Ang bilis! Sandigan Bayan releases arrest warrants for Revilla, 6 DPWH Bulacan officials. Tan-tanan, tan-tan. Walang kadala-dala, So, kung itong si Bong Revilla Jr., mga kababayan, ay narilisan na ng warrants, arrest warrants, kasunod na siguro dito yung mga tropa niya sa Senado. 'Di ba? Baka kasama na rin dito, mga kababayan, si Mr. Jingay. Yung tropa pips niya. Sabi dito, the Sandigan on Monday release warrants of arrest and hold departure order. Ito yung maganda. May hold departure order, mga kababayan. Sana nga, pag may kaso, hold departure order agad. Against former Senator Ramon Bong Revilla as well as 6 officials of DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. This is in line with the malversation case filed against them over an alleged ghost flood control project in Pandibulacan earlier in the day. Ayan. The malversation and graft charges were raffled off by the Sandigan Bayan. The Anti-Graft Court's 4th Division chaired by Associate Justice Michael Musngi is handling the graft case. Meanwhile, mga kababayan, the court assigned the malversation case to the 3rd Division, which is currently chaired by Associate Justice Carl Miranda. Ay, marami pala to. May malversation, 'di ba? Merong graft, mga kababayan, at merong, tama ba? Ito kasi malversation, may graft. Hawak na ito ng 4th Division. Tapos yung meron din, meanwhile, the court assigned the malversation case to the 3rd Division. May 4th at may 3rd Division, mga kababayan. Pero, syempre, si Bong Revilla Jr., ngayon, sa kaso po niya, mga kababayan, no bail po ito. No bail ito. So, ibig sabihin, mangungulungan na naman si dating Senador Bong Revilla. Sana susunod na si Cheese and Joel, 'di ba? Nagagalit na kasi ang marami at wala pang nasasampulan, senador at congressman, sabi ni Ma'am Maria Palisok. Mga ka-GPnatics, naipaliwanag natin yan nung nakaraan, kaya po pala medyo delay. Hindi po natupad yung pangako by December 15 na may makakasuhan mga senador at mga kongresista. It is because
yung kanilang mga abogado ay parang nag-MR sila, mga kababayan, nabigyan pa sila ng mahaba-habang pagkakataon o palugit para makapagpaliwanag at maibigay yung kanilang panig. Parang ganun yung nabasa ko. Kaya medyo tumagal. Mga kababayan. Pero ganun man, sabi nga nila, huli man na daw at magaling na iahabol din. Di ba? At least dito, mayroon ng warrant of arrest. Atong Ang, Bong Revilla, itong mga Bulacan district engineers. Yun ang mahalaga doon, mga kababayan. Kasi anong silbi ng marami ka namang naipakulong pero yung pag-case build-up mo, maraming butas. Kasi pagdating po sa korte, magkakaroon lang ng demurrer of the evidence yan. Demurrer to evidence, di ba? Pag demurrer to evidence, maaaring ma-dismiss yung kaso kapag kulang-kulang talaga yung ebidensya mo. So dapat, mga ka-GP Natics, sabi nga nila, kailangan masigurado yung pagkakakulong ng mga ito. Hindi yung maipapakulong mo nga, sandali lang sila sa kulungan, di babalik na naman yan sa dati nilang gawi. Etong hinahanap ko. Mamali Narcenas, parehas tayo. Di ba, hinahanap ko rin yung kaso ni Cheese, ni Joel Villanueva. Nasaan na kaya? Sabi ni Clifford Subianto, ano ba yan? Mga tiga Cavite, puro palinghado. Dasma, Bacoor, Batangas. Magkakarugtong no? Batangas, Bacoor, Dasma. Cavite yung Dasma, Bacoor, tapos Batangas, mga kababayan. May magmamarcha na naman patungo sa kulungan. Hindi pa pala nahuhuli or hindi pa hinuhuli si Revilla, tagal naman. Teka, paano ko ba sasabihin? Wala pa kasing balita, mamini. Pero, syempre, kalalabas pa lang, kararapol pa lang nga ng kanyang mga kaso, nagkaroon ng warrant of arrest kaagad. Diba? Napakabilis. So, syempre, malamang sa malamang, isi-serve na nila yung warrant of arrest na yan. Diba? As soon as possible. Dahil nga may warrant of arrest, kapag hindi to sumuko, magiging pugante na rin to. Kapag itinago to ng mga abogado or itinago po o nagtago. Diba? Alam naman natin kapag ang isang akusado ngayon sa atin, kapag nagtago ng ibang bansa, o sabihin natin talagang nag-i-evade na sa batas, mga ka-GP Natics, flight is a sign of guilt. So, sabi ng Supreme Court, kapag ikaw ay isang pugante, di ba? You cannot seek a justice relief. You must present yourself. Mga kababayan, ganun lang kasimple. GP, ilang taon ba ang pagkakakulong ng kaso nitong si Bong Revilla? Mga kababayan, kung yan ay wala naman sinabing plunder doon, di ba? Malversation lang. Graft and corruption. Ngayon lang nag-search no? So, 10 taon. Ang parusa sa graft and corruption sa Pilipinas ay pagkakakulong mula 1 hanggang 10 taon kasama ang perpetual disqualification. Iyon ang maganda doon, mga kababayan. Kapag ikaw ay convicted ng graft and corruption, bukod sa pagkakakulong mo, hindi ka na pwedeng humawak ng public office. Pag sinabing perpetual disqualification, local or national, hindi ka na pwede. Perpetual disqualification sa pampublikong pwesto at pagbawi ng mga ill-gotten wealth depende sa bigat ng kaso at sa ilalim ng Republic Act number 3019 or Anti-Graft and Corruption Practices Act.
maaari ding umabot sa mas mataas na bilang ng taon ng parusa, lalo na kung may mga karagdagang krimen tulad ng falsification na maaring may 6 na taon bawat isa. Mukhang tingin ko mga kababayan, may nakita ako kanina doon sa isang post, may kasama pa daw itong tinatawag po na falsification. So mga kababayan, talagang mukhang doon natatanda itong si Bong Revilla pag nagkataon. Ito yung balita, sabi dito ng GMA News. Warrant of arrest inilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division laban kay dating Senador Bong Revilla Jr. sa kasong malversation through falsification by public documents, mga kababayan. By public document. Falsification, malversation through falsification by public document. So, bibigat pa. Di ba? Bibigat pa. So, ano to? Addition tayo dito. Di ba? Addition, pag nagkataon. 10 taon plus 6 na taon. Parang ganun ba ang dagdagan dito? Hindi ko sigurado ha, pero mga kababayan, mukhang magbubuno ng mahaba-habang panahon ito pag sakasakali na makonvict etong si Bong Revilla. Mga kababayan, sabagay, marami ng mga anak yan. Sawa na ata sa mundo. Pagkakakulong, 1 hanggang 10 taon maring dagan, depende sa bilang ng krimen. So, minimum 1 year to 10 years plus dadagdagan pa, mga kababayan. Depende po kung ano. Kung kasama nga yung falsification, malversation through falsification public document, patay ka na, Bong. At ito, mga kababayan, kahit maupo siguro si halimbawa manalo si Sara Duterte, sabi ng mga DDS, paano yan, GP? Hindi ito pwedeng bigyan ng hindi ito pwedeng bigyan ng presidential pardon. 'Di ba? Ibang kaso to, hindi ito katulad ng ibang mga kababayan. Palagay ko hindi naman mababawi itong perpetual disqualification na to. That unless mapawalang sala siya doon sa kanyang kaso. So hindi na siya pwedeng umawa kahit mayor, kahit konsihal, hindi na pwede. Kahit vice mayor, hindi na pwede. Kahit bukal, hindi na pwede. Governor, hindi pwede. Vice governor, hindi pwede. Kongresista, hindi pwede. Mga kababayan, vice president, senador, hindi pwede. Paktay ka diha. Ang matindi pa dito, for picture ng mga nakuhang yaman. Pag napatunayan, ang pagnanakaw, naku, yung mga pinaghirapan yung nakawin, mababawi lang. Aray ko. Sino kaya ang susunod? Yun nga, GP, bakit nakatakbo pa yang si Jinggoy at Bong sa Senado? Pareho silang nabilanggo dahil sa korupsyon. Magandang tanong yan, Ma'am Ine. 'Di ba? Actually, by nature, mga kababayan, napawalang sala etong si Jinggoy at Bong Revilla. Kasama na dyan sila Enrile. Ang nakulong lang talaga, ang talagang guilty ay itong si Napoles. Okay? Kahit nasabihin natin si Bong Revilla, GP, bakit ganun? 'Di ba, napawalang sala siya pero pinagbayad pa rin siya ng pinababalik sa kanya yung pera yung kay Bong Revilla, mga kababayan. So 'di ba yun ay nagpapatunay na may ninakaw siya. Totoo. Kaya lang kulang yung ebidensya, mga kababayan. Kaya ganun na nangyari. So hindi talagang tumayo. Yun yung sinasabi kong parang may pagka-demurrer to evidence. Hindi ko sigurado yung exact, pero napawalang sala sila in nature, mga kababayan. Si Jinggoy, alam ko meron pang kinakaharap, pero parang na rin, di ba pinagmamalaki niya pa nga yan na
Yung nag-aaway sila ni Kiko, na sabi niya ay ang korte na ang nagsabi na siya ay walang sala. Oh. Baliktad na dati sa pelikula Bida si Bong, ngayon isa na siyang kontrabida. Barangay Tanod po. Barangay Tanod. Hindi ko alam kung kasama pa ba yan sa mga ano. Pero hindi, ang Barangay Tanod naman, hindi naman ata ano. Hindi naman yan kagaya ng kapitan, di ba? So, Barangay Tanod siguro pwede. Baka pwede. Oo. Kaso po, di po ba sinisigurado na po na may ebidensya kaya nakasuhan na? Opo, sigurado na yan, kaya nakasuhan na. Kaya may warrant of arrest na. Di ba? Pero depende pa rin yan pagdating sa korte. Diyan na kasi sa korte maglalabasan ng mga ebidensya. 'Di ba? Diyan na magkakaroon ng cross-examination. Diyan mo na syempre didepensahan yung sarili mo. So depende doon sa mangyayari sa korte yung magiging outcome ng paglilitis. So ganun lang 'yon, 'di ba Ma'am Catherine Lucido? Thank you. Kahit barangay captain ng barangay Malumot, Baco or Cavite. Okay. So ayan mga kababayan, hanggang dito na lamang ang atin pong programa ngayong gabi. Nakadalawang oras din ang inyong abang lingkod. Thank you so much. Sana lagi tayong sinisipag. Hindi na masyadong masakit yung lalamunan natin, no? Mga kababayan, tubig lang ang katapat. Tubig na malamig lang din. Alright, so magkita-kita po muli tayo sa mga susunod na live streaming natin at sa susunod na mga uploads. Please, sa lahat po ng hindi pa nagla-like, mag-like na kayo mga kababayan. Sa lahat po ng hindi pa nagsusubscribe, please do subscribe to our channel para lagi po kayong updated sa mga balita dito sa Pilipinas. At syempre, mga kababayan, sa lahat ng mga hindi po nyo nakikitang mga balita, kahit ano pang balita na yan, basta akma sa inyong panlasa, inyo po itong makikita. Bye guys! Love you all! Thank you so much. God bless. O yung mga hindi ko nabati kanina, lahat kayo hindi ko nabati kanina, thank you so much sa inyo. Sa susunod na lang, okay? Bye-bye.